Welcome po to Ode Alteram Partem. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Let us hear the other side. Good morning po. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. At naway kayo'y malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Good morning po. Welcome to Ode Alteram Partem. Again, nung kagabi pala, nagalaw ko yung cellphone, bigla na lang hong naputol. Ang nangyari, hindi na lang ulit ako nag-Facebook live kasi naputol na na accidentally nagalaw ko, na swipe ko yung cellphone, hininto ko na lang din. So yun po yung dahilan kagabi. So pagpasensyahan nyo na o paumanhinan nyo na, kasi nga dahil biglaan yun. Pero at least maganda-ganda rin naman, dahil para bang naging, kahit man by accident na putol ko bigla, parang sakto lang din. So again, welcome po sa channel ko. I-remind ko lang kayo, start the day right, do things right, end the day right. Start with your right hand, right foot, akyat baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto. Pagsuot ng damit o uniform ninyo, umpisa lagi sa kanan. So constant reminder and mind sharpening. So ang inyong goal sa buhay, ibubutones nyo sa pinakaibabaw, tapos umpisahan nyo sa pinakaibaba, paakyat. Yan. So ano po yan, ma-constant reminder kayo. So wala pala akong kalamansi ngayon, hindi ako nakabili. At yun sana yung beauty, health and wellness. At hindi rin ako nakabili ng itlog. Yun lang, yung puti ng itlog kailangan din doon. So ano pa ba, yung asin. So asin, beauty, health and wellness, yung kalamansi, pampaganda sa mukha, pampabata. Sabi nga ng iba, parang hindi raw ako 50. Oo, sabi ganyan, parang 49 lang o 51. Bahala na kayo. So ganun lang yun. At ito pa, yung sa pagtututbrush, asin, huwag nyo kalimutang mag-floss. At least kahit man lang once a week mag-floss ho kayo. So yun lang yung akin. Mag-dilute kayo ng asin sa tubig, yun yung pinakapangmumog ninyo o disinfectant. At maganda ho talaga yung asin, pampatibay pa ng ngipin, yan. At kung wala tayong mouthwash, pwede ho yun. Isa rin palang pwedeng gamiting mouthwash, yung dahon ng bayabas. Opo, yung dahon ng bayabas, kung gusto nyo magpakulo kayo, tapos palamigin nyo. Pag lumamig na, lagyan nyo siya ng asin, pangmumog nyo. Ibig sabihin, each time na yung gagamitin mo, lagyan mo ng asin, or di kaya pwede rin lagyan mo ng asin para ma-preserve yung bayabas. Kasi yung bayabas, mapait-pait siya kung meron kang sugat-sugat na limbawa sa bunganga o sa bibig, meron kang mga singaw-singaw, maganda ho yan, kasi ho yung properties ho ng bayabas, panghilom talaga yan, panggamot. So ganun ho siya. Saglit lang, titingnan ko kung sino yung nag-view sa akin para ma-shoutout ko naman. So ano pa ba? Nag-live ako kasi gusto ko talaga i-share ba yung mga bagay-bagay na iyan na makatulong sa tao, na alam ko talaga naman very beneficial at talagang libre lang. Yung pa nga doon, pagka napasok ka pala, ang gamot yan sa paso, ihi. So shoutout sa aking magiting na tatay na si Jesus Senior at nanay na si Daisy Sukgang. So sa aking kapatid na si Sheila at si Jan Sukgang, lalo sa mga pamangkin. So shoutout sa inyo lahat, kay Daniel, kay Dan Claude, tsaka kay Vincel, sa pamangkin ko rin, kay Jan, at saka kay sa anak niyang si Francisca, ang haba ng pangalan at saka sa asawa ni Jan na si Diana. So sa aking mga relatives. So isa-isahin ko lang muna kasi marami-rami akong dapat i-remind o i-share ba. So yun. So again, ang akin lang, start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand, right foot. Akyat baba ng hagdan, labas-pasok ng pinto, magsuot ng uniform, damit, everything, sapatos kung ano man, umpisa lagi sa kanan. So inyong plano sa buhay, inyong goal, yan sa butones, yan. Unahin yung pagbubutones sa ibabaw, tapos tsaka nyo siya ituloy sa baba, paakyat. So everyday ho yan nagagawin ninyo, constant reminder, a mind sharpening. So ganun ho yung effect in yan. At sabi nga ni Stephen R. Covey, late Stephen R. Covey, fail to plan is the plan to failure. So ganun po siya. So yun lang naman yung akin. Ano pa ba?
Pag masakit yung tiyan mo, yung stay yung sa pagtututbrush, gamitin niyo yung asin. Sa aking lola na si Lola Conseng, nagpahinga na, nanay siya ng aking tatay. Nakita ko sa kanya yung paggagamit niya ng asin, kaya tanda ko noon, nagpahinga naman siya, pero ang dami niya pang ngipin Opo, ang dami pa hong ngipin ng aking lola, bagaman siya siguro mga nasa 70 years old na siya noon. Ganon. Ito pa, sa pagtututbrush, kung wala kayong toothpaste, asin. So ganon ho siya. Tapos wag nyo kalimutang mag-floss at least once a week. At ito pa pala, yung toothbrush na bibili ninyo, kung nanghihinayang kayo magpalit ng toothbrush dahil branded o mahal, ay bumili na lang ho kayo ng toothbrush. So i-shoutout ko rito, i-plug ko, wala kasyang toothbrush dito Nasa labas at gamit na. Yung Colgate ho na toothbrush, yung tig to 12 pesos lang, dati yung 10 pesos yan Opo. So, bumili ka nun, siguro mga 2 o 3, at least sa isang buwan, twice a week ka magpalit ng toothbrush. So, at least very, very hygienic. Ganon ho. Kaysa naman gumamit ka ng branded na nakakapanghinayang itapon kasi ang mahal halimbawa, 200, 300 yan, abay nakakapanghinayang talaga. So, para sa mga affordable sa hindi naman maka-afford ng mga ganong branded na toothbrush, Colgate ho na toothbrush, at least 10 or 12 pesos lang. Meron pa nga yan 15 or 18 pesos, 2 piraso. So at least yun na. Itapon mo man siya ulit. Halimbawa, magpalit ka ng toothbrush twice a month. Abay, maganda ho yan. Very hygienic siya. At ano pala yung dila? Ang ginagawa ko na in-script ko yung dila. Sa ngayon, wala pa akong pambili ng mga tissue paper. Kinukuha ko yung tissue paper, tapos i-script ko yung dila. Tsaka ako mag-toothbrush, tsaka ako mag-floss. Ganon. Ganon ho siya. Tapos ngayon gumagamit pa ako ng asin. So yung isang sikreto ko pala, pampaputi din ng ngipin, meron ho akong sikreto. Hindi ko ito basta tinuturo dito, baka basta lang ho, nag-iingat din ho ako Baka yung iba hindi sila hiyang bat kung ano pa. Doon na lang ho ako sa asin muna. At huwag nyo palang kalimutan mag-floss at mag-script ng inyong dila. Mas hygienic po yung kung meron kayong tissue paper, i-script nyo yung dila ninyo, o di kayong face mask, bago nyo itapon yon, ikaskas mo muna sa dila mo, tapos itapon mo siya sa basurahan. So ganun ho, at least ba yung naninilaw sa ngipin matanggal ho, kasi isa ho yan sa mga cause din na para sa ating health, may tama rin ho iyan Ano pa ba? Yung gamot pala sa paso, yung sarili po nating ihip. Gamot po yan, maganda po yan. So shoutout sa aking tatay na si Jesus Senior. Siya ho yung nagturo sa akin yan. At sa kanyang mga apo. Shoutout sa iyo tatay at sa aking nanay, aking mga kapatid. At ano pa pala, yung Beauty Health and Wellness, kalamansi. At kung gusto niyo maganda-ganda yung effect ng kalamansi, samahan nyo ng puti ng itlog. Ihalo mo yung kalamansi sa puti ng itlog, tsaka itapal mo sa mukha mo. So ganon. Pag natuyo na yung itlog, tsaka mo siya ngayong banlawan ng tubig. So ano pa ba na pwede kong ma-share sa inyo? Ito pa. Yung ascorbic acid pala, yung generic ang vitamin C, yung generic name ng vitamin C is ascorbic acid. Pag umiinom kayo ng ascorbic acid, make sure na busog kayo. At pag panahon ng singkamas, abay kumain kayo ng singkamas ho. Samahan nyo ng ascorbic acid, maganda ho iyan. Gaya nga ng sinabi ng kasama ko, bumalik na yung tikas niya. Ako ho, hindi naman ako nagre-recommend iyon. Kung gusto nyo mang chicks o hindi ko naman ho inaano yung. Bahala na kayo kung basta ang akin lang ho, yung yung makatulong sa tao na kung saan tumibay o lumakas yung katawan, hindi naman ho para pag lumakas katawan nyo halimbawa, mang chicks kayo. So again yung sa kalamansi, pwede nyo haluan ng itlog para sa muka. Pero kung sa katawan, purong kalamansi na. Ikaskas mo yung kalamansi doon. Kaya ako minsan, pag kumakain ako sa labas, bago ko itapon yung kalamansi, pinupunas ko muna sa muka pag piniga ko sa ulam. Hindi ko basta tinatapon yun, nangihinayang ako Punas ko muna sa muka ko. So ganon. So lagi naman yan, wag nyo lang kalimutan manalangin. So ang ginagawa ko minsan, lagi kong ginagawa pag mananalangin, dito sa loob, at least ba hindi nakikita,
sa tingin nila nakaupo ka lang, nagbabasa ka lang, hindi nila naintindihan yun. Ganun hong isang mga paraan o maraming mga kaparaanan na pag manalangin kayo sa Diyos o kakausapin niyo yung Diyos sa mga ganung paraan na hindi nila alam. Mas maganda ho yung ganun, at least hindi ka nagsasalita. Siyempre ang Diyos ho nakakaarok niyan guys, sa sinasabi sa aklat ng Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9 at hanggang 10. So, ang Diyos ho, umaarok ho yan. At sa awit o sa Psalms, chapter 53, verse 2, mula sa langit, dumudungaw ang Diyos sa lupa. Tinitingnan niya yung kung sino yung naghahanap sa Panginoon. So, bahala na po ang Diyos, nakakaalam ho yan siya. So kung meron mahong gustong mag-intriga o mag-post ng tanong with regard sa mga ganyang bagay, i-post nyo lang ho, post it down the comment section below, and siguro pag live ko next time, pag-usapan ho natin iyan. Mahaba-haba ho, mamili na lang ho kayo kung gusto nyo maiksing sagot o gusto nyo mahabang sagot, o di kaya gusto nyo yung halimbawa discourse, o di kaya gusto nyo ng debate, bahala na ho kayo na lang ho mamili. At bahala na kayo kung anong gustong topic nyo. Halimbawa, kung gusto nyo ng debate, mamili na lang ho kayo ng topic. Post na lang ho sa comment section down below. Kayo na lang ho pumili ng topic na gusto ninyo. Ibig sabihin, yung ayon ba sa kung saan, diyan kayo talaga ay magaling. Ang aking tiwala, Diyos na lang ho magpo-provide niyan. Ganun lang ho yung aking tiwala. Ilang beses na ho yan nasubukan na nasaksihan ko. Kaya nga hindi naman ako nagmamapuri sa sarili ko. Ang akin lang, salamat sa Diyos. Gaya sa nakasulat sa Jeremias 9:23 at 24, hindi ho tayo nagmamapuri dahil sa karunungan o kung anuman. Akin lang ho, sa Diyos ho ang karangalan. At ito pa pala, so sa kalamansi, ano pa ba? Ito pala, sa gabi bago kayo matulog, ugaliin ho ninyo na maghugas ng ilong. Opo, hugasan nyo yung ilong. Kung hindi nyo mahugasan minsan, at least mga 3 times or twice a day maghugas tayo ng ilong. Siyempre, pagising sa umaga at bago matulog. At isa pa, yung paggaling ka ho sa labas, galing ka sa biyahe, galing sa trabaho, hugasan mo yung iyong ilong gamit ho yung tubig. Maganda ho yan. At maobserbahan nyo yan. Sa tuwing gabi, bago kayo matulog, hugasan nyo yung inyong ilong, linisin nyo. Ramdam nyo ho yan pag natutulog kayo, kahit sa panaginip nyo, ramdam nyo ho yan. So, ituro ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid, kaibigan, magulang. So, yung mga ganyang bagay na iyan. Ano pa ba? Ay, para pala sa kasi bakit ako nag-Facebook Live pa, isa pa ito. Naghatid ako ng bata sa school, tapos baon-baon ko yung tubig. Bumili kasi ako ng tubig Siyempre kinakarga ko dun sa tricycle yung sakto lang, kasi hindi ko pwedeng punuin dahil may karga akong bata. So ito ka ngayon, may nakausap ako dun sa talyer, kasi inantay yung mekaniko, hindi pa dumating. Nag-uusap kami ngayon hanggang sa napunta dun sa ipa-plug ko Shell Advance dating mag-online ako siguro, Shell Advance, ipa-plug ko kayo dito. Libre lang. Kasi pinanganak ako noon sa may Barrio Obrero, doon mismo sa tabi ng Shell Depot, dyan sa Barrio Obrero. Yung bahay namin doon, binili na Yung bumili, yung tagagawa ng longganisa, yan. Ewan ko ng pangalan, kalimutan ko. Dyan sa tabi ng bahay ni Luludulpo, ni late ng lolo ko, yung tatay ni Toy Anthony. So shout out sa iyo, Toy Anthony. Yung aking atraso dyan talagang pag nakaraos ako. Oy, shoutout sa'yo tita. Sa aking tiyahin na magiting to, si Nancy Kaputli. Ewan ko lang kung tatakbo kang konsehal dyan, pero akin lang siguro pag tatakbo kang konsehal dyan sa inyong barangay, mag-isip-isip ka na ng programa kung anong gusto mo. At saka mas maganda, wag mo sabihin kung meron kang iniisip, meron kang plano, meron kang programa. Sealed tight yung lips mo. Yung plano mo, isulat mo na lang kung anong gusto mong programa. Tapos mag-aral-aral tayo sa tinatawag na local government code. At tingin tayo sa mga national issue, yung sa iba-ibang mga barangay, para makakita tayo ng mga ibang programa na pwede nating i-apply.
So kung gusto mo rin naman sa aking tita, tinatawagan ko rin, meron ho dito idea. Sinabi ko nga dito sa tapat ng bahay ko, sabi niya, Chip, takbo kang barangay chairman dito sa ating barangay. Kasi nakita nila yung ano ko siguro may nakita silang quality sa akin, lalo pagdating sa ganyan pera, hindi naman tayo nagdadamot, tsaka hindi ko mahilig talaga magano sa pera. Parang hindi ko talaga ugali yan. Kaya yun, may mga nabanggit ako sa kanya, mga ideas na hindi pa nila narinig nung sinabi ko. Talagang namamangha sila, hindi naman usayabang. So sa aking tita, takbo ka dyan sa inyong barangay, at least man lang konsihal o kung ano pa. Kung may mga ideas na gusto mo dito, tawagan, direct message mo lang ako. Nandito sa loob, ang dami. So saksi naman yan dyan sa Haro. Nung umuwi ako dyan noong 2010, nagbigay ako ng idea, 2013 yata yun, nung nagkaroon ng election doon sa housing dyan sa Haro. Nagbigay ako ng mga ideas, pinaliwanag ko mismo yung taga NHA. Nagulat sila na ngayon lang sila nakarinig ng mga ganong ideas ba. So saksi yan dyan, yung taga Haro mismo dyan sa housing. Kasi naglitan niya ako doon sa harap kinuha ko mismo yung whiteboard marker doon, o chalk ba yun? Tapos pinaliwanag ko, detalye, pinaliwanag ko. Ni-reinforce ko, in-educate ko talaga yung tao. So nagustuhan naman nila. At sabi nga ng taga NHA, sabi niya, tumakbo ka rito sir ng konsehal o anuman. Sabi ko, hindi ako pwede kasi dalaw lang kasi yung trabaho ko sa Metro Manila, isa akong Coast Guard. Ay, ganun ba sir? Ganun. Sabi niya, sayang, ganyan. So ganun lang yung akin. So may mga nakakaalam yan dyan na kung kinakailangan ng idea, abay minsan nagpa-pop up lang dito. Ganun kabilis kahit ako nagtataka rin ako bakit na naiisip ko yung mga ganung bagay. So isa lang yung paliwanag doon. Nasa Jeremias 17 versikulo 9 hanggang 10. So sa 10 sinasabi ng Panginoon, siyempre inarok niya na yung isip ng tao at puso. Nagbibigay siya ng mga bagay na deserve, na karapat-dapat. Siguro nakita ng Diyos mga ganyang bagay, karapat-dapat na bigyan ako. Mga ganong bagay ho. Tulad nga, nakwento ko sa inyo, yung 2006, February of 2006, dyan sa may Coast Guard, para binuhusan ako ng isang baldo, isang drum na talino, grabe-grabe ho. Kahit ako, hindi ako makapaniwala, nagtataka rin ho ako ng ganon. Na pag binigyan ka ng Diyos, grabe ho, detalyado. Opo. So ganun ho siya. So again, ganun. Sakaling mag-decide ka na tumakbo dyan sa inyo, kasi nalaman ko dati na tumakbo ka, yun. Pwede ho akong mag-share ng mga ideas. At ano pala, ito pa. So, shout out pala kay Sir Benjamin, naalala ko na sir. Dyan sa Coast Guard, sa Philippine Coast Guard, si Sir Benjamin. Nagbabike kasi kami nito ng mga around mga 2010 to 2011. Basta ganun siya nagturo sa akin yan regarding sa paggamit ng diesel, kasi ang gamit ko nung time na yun, mountain bike. Sabi niya panlinis sa kadena ng motor, ng bike, diesel. So shout out sa iyo sir, maraming salamat sa pagbahagi mo ng idea mo na gamitin yung diesel sa paglinis ng bisikleta, na siya rin namang gamit ko ngayon sa aking motor. So ito ka ngayon, punta tayo dun sa motor. Nakausap ko ngayon yung nag-aantay dun sa talyer na magpapagawa. Nag-usap kami. Kaya kwento ko sa kanya regarding sa diesel. Sabi ko, sabi ko, pag nag-change oil ako, may nakatabi na akong diesel niyan, at least mga 2 litro. I-drain ko muna. Pagtapos ko drain, ibalik ko yung plug, buksan ko yung sa block, sa engine block, yung sa side cover. Buksan ko yon, tapos buhusan ko yon ng 1 litrong diesel. Kick ko ng kick mga ilang peraso, tapos i-drain ko siya. Labaso yung parang mga putik-putik na kaiitim. Ganun siya. Tapos ibalik ko ulit yung plug, tapos buhusan ko ulit ng pangalawa yung 1 litro na diesel. Hugasan ko yon, kick ko ng yung dahan-dahan lang na kick. Yung smooth lang ba, yung ganun lang, dahan-dahan lang, kasi malinis mo lang siya Tapos yung ginagawa ko niyan, pag nag-change oil pala ako, yung magtakip silim, opo, ganun, mga 5:30 o mga 6, ganun. Then nahugasan ko na siya. Ipapasok ko ngayon yung motor dito sa loob, tsaka hinayaan ko na tumulo siya. Siyempre, sahurin mo yung mga diesel na pinanghugas mo doon.
Kasi may paggagamitan yan later eh. So yun na nga. So na-drain ko na siya. Kakargahan ko siya ng panibagong langis, kinabukasan na. Siyempre, wag nyo kalimutan, ibalik yung drain plug sa ilalim. Tsaka, lagyan nyo na siya ng panibagong oil. So again, bagong recommendation ko pala, Shell Advance. Kaya nung nakausap ko yung nag-aabang dun sa talyer para magpagawa ng kanyang tri-wheels, ganun ho kasi, 3 gulong ng ano niya, ng motor eh. So sabi ko, ganyan ho ang ginagawa ko. Basta overnight, naglalagay ako ng panibagong langis, siguro magtatanghali na ng kinabukasan. So at least mga almost 24 hours siyang nakahang, nakalambitin. So yung mga diesel doon na naiwan sa loob, talagang maglalaglagan iyon. So ganun ho siya. At saka maobserbahan ho ninyo, yung inyong motor, iba ho yung takbo, iba ho yung hatak niya, parang mas malakas ho. So ganun ho siya. So again, Shell Advance ho, mabuhay kayo. At tinignan ko pala yung odo, yung odometer. Abay, nasa 1,300 na pala yung tinakbo ng aking motor. Pero astig ka talaga, Shell. Talagang Shell Advance, talagang mabuhay kayo. At yan, na 50 years after nagkita tayo. Pinanganak ako dyan sa Barrio Obrero, April 5 of 1975, mismo sa tabi ng Shell Depot. 50 years after, yun, nagkita kami ni Shell Advance. At least advance na siya. Para bang prophetic din. Kasi nag-advance na ako 50 years after eh. Nagkita ulit kami. Kaya yun, by accident, dahil na hindi na ibalik yung plug doon nung pinalitan yung timing chain ng aking motor, hindi na ibalik yung plug, binalik yung oil niya na dinrain, natapon. Kaya tuloy na pabili ako ng Shell Advance. At hindi ko na siningil yung mekaniko. Hindi ko na siningil yung mekaniko pala kasi siyempre kaibigan ko siya. Although na yung kasalanan ng alalay niya, hindi ko na ho sila siningil parehas. Ibig sabihin kasi sila dapat magbayad ng oil eh. Siyempre naging kaibigan ko yung mekaniko. Kaya tiniis ko na lang, bagaman yung pera kapos ako noon, talang sakto lang at kapos pa minsan. So yun lang po yung akin. So again, Shell Advance ho. So sa paggamit pala ng diesel bago kayo maglagay ng diesel, yung excess nun, punasan nyo rin. Tapos wag nyo hong gamitin sa chain ng motor kung babiyahe ho kayo. Pwede ho na panglinis nyo sa chain ng motor, pero make sure overnight nakatulo siya, kinabukasan nyo na gagamitin yung motor. Kasi ho yung diesel, mainit ho yan. Pag gamitin nyo siya na parang lubricant sa kadena ninyo, abay ninipis ho yung kadena ninyo kasi mainit eh. So magga-grinding yan, bakal to bakal. So ganun ho siya. At ma-advise ko lang, pwede nyo siya panglinis sa kadena din ng motor, pero make sure overnight o kinabukasan nyo gagamitin yung motor. Huwag nyong gamitin na lubricant yung diesel. Panglinis lang ho at pangontra sa kalawang. So yun lang yung akin. Kasi yung gate ko rito, pinagawa ko ito way back mga 2018 or 2019. So almost mga 7 years na ito yung gate ko. Pero buo pa rin ho. Samantala dito sa mga kapitbahay ko, meron sila mga gate dito. Bagong-bago pa, siguro mga 2 years pa lang. Magti 3 years pa lang, nabulok na ho. Yung akin dito, hindi pa ho. Although kinakalawang, pero salamat to sa Diyos. Sa biyaya ba yung diesel. So, Sir Benjamin, sir. Dyan sa Coast Guard, sir. Hindi na tayo nakapagbabike, sir. Yung bike ko, sir, nandito na-upgrade na ako, sir. Yung gamit ko, sir, road bike na. Pero nakatenga dito kasi wala pa akong pampagawa, sir. Wala pa akong pang ganun, papakondisyon. So, Sir Benjamin, thank you very much sa ideas na ibinahagi nyo sa akin. Nung tayo nagbabike pa, dyan pa ako assign nun sa CGETC, sa Coast Guard Education and Training Command. Si Sir kasi assign sa MIPCOM eh. So, God bless you, Sir, and God bless your family. At mabuhay ka, Sir. So, yun lang yun. Ano pa ba? Yun lang ang masabi ko. Pag nag-change oil kayo sa motor, hindi ko masabi sa sasakyan kasi mahirap na magsalita dami kasing butas-butas dun sa makina ng sasakyan talaga hong may maiwan talagang diesel doon, sakaling ipanghugas nyo sa makina ninyo. Siguro ang ipanghugas ninyo sa makina ninyo kung kotse man, yung oil din, yung mababang uri ng oil, ipanghugas nyo doon, i-drain nyo. Ibig sabihin, ibalik nyo yung plug, yung mababang uri ng oil, ipanghugas nyo, ibuhos nyo doon, tapos paandarin yung makina, neutral lang. Tapos mga 3 minutes to 5 minutes,
patayin nyo, tsaka i-drain nyo siya para yung mga latak-latak na naiwan sa loob doon mahugasan, at ibalik nyo yung plug tsaka kargahan nyo ng langis. Ito naman ho, yung advice na ito ay nakuha ko sa isang vlogger din, yung si Giyab. Yung kilala siya na kilala siya na mekaniko yan na gumagawa rin ho sa mga kotse. So yun ho, hindi ko masabi na very good yan. Akin kasi sa motor Tsaka masabi ko pala, depende sa motor baka gamitin yon sa diesel, sa ibang mga scooter o sa ibang mga big bike. Hindi ko masabi na kung pwede yan o maganda yan. Pero masabi ko, meron naman ho talagang panghugas na mga binibenta. Yun nga lang, medyo may kamahalan. Tulad nga yan, yung isang panghugas sa makina, engine blast, yung tawag nila, engine blast. Pero ang naobserbahan ko sa sinasabing engine blast, parang diesel din kasi inamoy ko siya Siguro may hinalo na sila ibang chemical para ho hindi hindi ho maobserbahan o hindi malaman na may uri ho siyang o may sangkap siya na diesel. So yun lang po yung akin. Kasi ho yung diesel mura ho. Mura. At yung diesel na pinanghugas ninyo, sahurin nyo kasi pwede nyo gamitin iyan pang kontra kalawang. Pinapahid ko sa makina ng sa swing arm ng motor. Sa swing arm ng motor, tapos sa stand, sa mga bolt and nut nya, doon ko ho nilalagay. Talaga naman ho yung motor ko kahit 10 years old na, maputi pa yung iba niyang mga bolt and nut. So yun lang ho yung akin. So again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa mga bagay-bagay na hindi ko na po nalalaman. So ni-rundown ko na lang po again yung mga ideas ko, ni-rundown ko na lang at i-wrap up ko again. So start the day right, do things right, end the day right. Start with your right hand, right foot, akyat baba ng hagdan, labas pasok ng pinto. Pagsuot ng damit, suot ng uniform, always right. Plano sa buhay, ibutones mo yung pinakaibabaw, yung goal mo sa buhay, yung plano mo, tapos umpisahan mo sa ibaba, paakyat. So everyday na ginagawa nyo mga ganyang pamamaraan, constant reminder and mind sharpening. So gamitin nyo po iyan sa mga bagay na makakatulong sa inyo at sa inyong trabaho, bahagi sa inyong pamilya, mga kapatid, mga anak, relatives, kaibigan, ibahagi nyo po. At ang karangalan po ay sa Diyos. So yung beauty, health and wellness, kalamansi, pwede ho yan. Pahid nyo sa katawan nyo, pangontra ang heat, lahat maraming benefits iyan. At sa mukha, pwede rin ho yung kalamansi. Lagyan nyo ng puti ng itlog, ay magaling ho. At isa pa nga pala, bago ko pwede rin ho yung patatas. Yung hilaw na patatas, maganda rin ho iyan. Pampakinis din ho yung patatas. So hanap-hanap na lang po kayo ng ibang mga sources ng mga beauty, health and wellness. Yung lang po, yung natural or ibig sabihin natural, mga herbs lang ba? Ganon, mga fruits and vegetables lang na pwedeng gamitin sa ideal, na pwedeng gamitin sa beauty, health and wellness. So ano ba? Yung asin sa pagtututbrush, paglilinis ng ngipin. So ganon, pampaputi pa, pampatibay pa, pangontrabulok. So ano pa ba? Yung paghugas ng ilong, at least 3 times a day or twice a day. Pagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Tapos yung isa pa, pag galing ka sa trabaho, pag uwi sa bahay, maghugas-hugas ng ilong. So maganda ho yan, beneficial ho yan sa katawan, lalo pag natutulog ho kayo. Talagang masarap po matulog. Ano pa ba? Yun, sa diesel pala. So wag nyo gamitin pang lubricant yung diesel kasi nakakasira ho yan. Kung maglagay ho kayo, punasan nyo halimbawa yung axle ng inyong mga ng axle ng inyong motor o ano man, make sure na yung excess na diesel punasan din ho ninyo. Huwag nyo hayaan na magkaroon ng diesel doon sa axle na hayaan yung basang-basa. Kasi ho yung diesel mainit iyan pag nasa loob, pag nasa axle na po siya at binalik nyo na yung gulong ninyo, nasa loob siya ng hub, umiinit yon. Siyempre yung excess na diesel na nandun sa loob ng hub, sisingaw yon So ganun ho siya, baka tamaan yung ninyo, yung hub at sisirain yung bearing. So akin lang, punasan yung enough na yun na nilagyan nyo siya ng diesel, punasan yung excess na diesel at ibalik nyo ho. Maganda na ho iyan, at least hindi ho mapanatili na ang inyong mga gamit hindi ho kakalawangin.
Tulad nito, oh. Yan. Nakita ko ito sa mall nung bumibili ako sa mall ng mga tools. Yan, oh. Ilang taon na ho ito yung aking mga tools. Siguro lagpas na mga 5 years ito. Kasi nagbumotor ako 2016 pa eh. Tingnan nyo ho. Parang hindi ho naluma. So ganun ho. Ito vanadium steel ito. Tapos ito naman bakal ito, yung cast iron o drop forge o forged iron, yan. So ganun. So ito nakita ko ito sa may sa isang store. Sabihin ko na lang para sa ibang mga mall na binabanggit ko. Sa Robinson ho. Sa ano ba ito? Sa Handyman doon ko binili. Ibig sabihin ito naman sa Handyman, nakalatag lang ito kasi ang ginawa ng may-ari daw ayon doon sa isang tindera. Sabi niya, sir, wala yan, sir, hindi sa amin yan. Iniwan lang yan, sir, ng iniwan lang ito ng isang customer. Kasi bumili siya sa sa Handyman ng tools, nakabili siya ng bago siguro. Iniwan niya ito, kalawangin na ho ito, talagang kinakalawang. Pero dahil ho sa diesel, tingnan nyo, pumuti ho. Yan ho. Yan, pumuti. So, ganun. So, ganun siya. Nabili ko ito siguro mga 2018, ganun. Ganun, kasi wala pang pandemic yan nung nabili ko. At meron pa, saglit ha. Ito. Na-assign ako dati sa Taguig 2014 up to 2016. So mga month of 2016 ito. Nung hindi pa ako na-relieve doon sa sa Taguig, kasi na-relieve ako sa Taguig mga January of 2017. Opo, nag-report ako sa headquarters diyan sa Rexta 2017. So na-assign ako doon from 2014 up to 2017 of January. So ito, nabili ko ito doon sa mekaniko sa Taguig. Yun, sabi kong ganyan. So kuya, meron ka ba pang tanggal dan sa sa tawag nito? Sa spark plug. Binigay niya sa akin to. Sabi ko, bayaran ko na lang yan kuya kasi nahiya naman ako nabigyan. Siyempre, alam ko yung tao gipit. Grabe ho sa kalawang ito, pulang-pula ho, namumula. Ibig sabihin brown ba sa kalawang. Tingnan nyo naman yung ginawa ng diesel. Yan o. Namuti pa. So yan. So ganun ho. Ganun ka tindi ho yung diesel. Kaya ako binabahagi yon. So shout out again kay Sir Benjamin dyan sa Philippine Coast Guard. Sir, mabuhay ka, talagang ang bahito ninyo. Hindi ho kayo madamot sa pagbabahagi ng iyong idea with regard sa diesel. So again, shout out sa aking mga followers, mga subscribers, sa aking mga classmates dyan sa Philippine Coast Guard, naging kaibigan, naging kasama, naging kaaway. Bahala na kayo kung ano man ang inyong isipin, basta ng akin lang. Hindi ako kaaway. So, yun lang po yung akin. So, na-wrap up ko na. So, salamat ng maraming salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.